Ang kinatatakutang The Big One parating na. Kamakailan lang, sunod-sunod na naman ang mga lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga gusaling yumanig, gamit na bumagsak, at mga taong nagdasal na sana huminto na. At sa bawat pagyanig, iisang tanong ang bumabalik. Bakit parang palaging may lindol na sa Pilipinas? At totoo nga ba na malapit na ang The Big One? Ayon sa mga eksperto ng PHIVOLCS, likas na madalas lumindol sa Pilipinas. Ang dahilan? Ang bansa natin ay nasa gitna ng Pacific Ring of Fire, isang malaking belt sa mundo kung saan nangyayari ang halos 70% ng mga lindol at pagsabog ng bulkan. At hindi lang iyon, nakapatong din tayo sa apat na nagbabangga ang tectonic plates, ang Eurasian Plate, Philippine Sea Plate, Pacific Plate, at Sunda Plate. Habang naguuntugan at nagtutulakan ang mga plato sa ilalim ng dagat, naiipon ang pressure hanggang sa pumutok ito bilang lindol. Sa paligid ng Pilipinas, may mga malalalim na bitak sa dagat na tinatawag na trench. Para itong mga sugat ng mundo na hindi pa naghihilom. Isa sa mga pinakadelikado ay ang Manila Trench, sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ayon sa mga eksperto, kung gagalaw ito, maaari itong magdulot ng lindol na magnitude 88 o higit pa at kasunod nito, isang tsunami na maaaring tumama sa loob lamang ng 10 hanggang 20 minuto. Sa silangan, nariyan naman ang East Luzon Trench na nakaharap sa Pacific Ocean. Kapag ito ang gumalaw, posibleng tamaan ng malalakas na alon ang mga lugar tulad ng Bicol, Aurora at Samar. Sa Mindanao, may Cotabato Trench na minsang gumalaw noong taong 1976 at nagdulot ng tsunami na kumitil sa halos 8,000 buhay. Kaya saan ka man sa bansa Luzon, Visayas o Mindanao, nasa panganib ka pa rin. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang fault na dumaraan mismo sa Metro Manila, ang Valley Fault System. Ayon sa PHIVOLCS, ang West Valley Fault ay dumaraan sa mga lugar gaya ng Quezon City, Marikina, Taguig, Muntinlupa at Laguna. At kapag ito ang gumalaw, maaari itong magdulot ng magnitude 7.2 na lindol ang tinatawag na The Big One. Sa simulation ng mga eksperto, kapag nangyari ito, mahigit 30,000 gusali ang maaaring gumuho, mahigit 40,000 katao ang maaaring mamatay, at daan-daang libo pa ang masusugatan. Mawawala ang kuryente, tubig at komunikasyon sa loob ng maraming araw. Maraming ospital at tulay ang maaaring hindi magamit agad. At sa gitna ng kaguluhan, libo-libong pamilya ang mawawala ng tahanan. Pero hindi ito para manakot. Ito ay babala ng katotohanan dahil totoo at posibleng mangyari ito anumang oras. Ayon sa PHIVOLCS, ang West Valley Fault ay gumagalaw tuwing 400 hanggang 600 taon. At ang huling galaw nito ay mahigit 350 taon na ang nakalipas. Ibig sabihin, malapit na tayo sa susunod na cycle. Kaya kung hindi natin kayang pigilan ang lindol, ano ang magagawa natin? Una, kilalanin mo kung anong fault or trench ang pinakamalapit sa lugar mo. Makikita ito sa hazard maps ng PHIVOLCS online. Pangalawa, maghanda ng emergency bag may pagkain, tubig, first aid, flashlight, baterya, at mahahalagang dokumento. Pangatlo, planuhin ang ligtas na lugar sa bahay tulad ng ilalim ng matibay na mesa o malapit sa poste. At kung nasa tabing dagat ka, tandaan, kapag malakas at mahaba ang lindol, umalis agad papunta sa mataas na lugar. Tandaan, walang teknolohiya sa mundo na makakapagsabi ng eksaktong oras ng lindol. Pero ang kaalaman at kahandaan at ang Diyos, yan ang tanging depensa natin laban sa puwersa ng kalikasan. Higanting bulkan na malapit sa Metro Manila, gising na ba? Tahimik ang tubig ng Laguna de Bay. Pero sa ilalim ng katahimikang yan, may halimaw na natutulog. Hindi ito alamat. Ayon mismo sa mga eksperto ng PHIVOLCS, ang lawa ng Laguna ay nakatayo sa ibabaw ng isang napakalaking bulkan, ang Laguna Caldera. At kung sakaling magising muli ang higanting ito, maaaring mabura ang malaking bahagi ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila. Ang Laguna Caldera ay isang sinaunang bulkan na tinatayang may lawak na 12 hanggang 24 na kilometro. Matatagpuan ito sa timog silangan ng Metro Manila sa ilalim mismo ng lawa. Libo-libong taon na ang nakalipas mula nang huli itong sumabog. Tinatayang mahigit 28,000 taon na ang nakakaraan.
Sobrang lakas ng pagsabog noon na nabuo ang malawak na bunganga na ngayon ay puno ng tubig. Ito ang dahilan kung bakit kakaiba ang hugis ng Laguna de Bay. Parang malaking crater kung titingnan mula sa himpapawid. Ayon sa mga geologist, ang uri ng pagsabog na nangyari rito ay tinatawag na caldera forming eruption, isa sa pinaka-destructive sa lahat ng uri ng volcanic eruption. Ang ganitong pagsabog ay kayang maglabas ng bilyong toneladang abo, bato, at lava at magdulot ng matinding pagbabago sa klima. Kung mangyari ulit iyon, tatamaan hindi lang ang Laguna at Rizal, kundi pati ang Quezon City, Caloocan at Bulacan. Isipin mo, sa loob lang ng ilang oras, maaaring mapuno ng abo ang buong Metro Manila. Pero ngayon, ang lawa ay tahimik. Tahimik pero hindi patay. May mga fumaroles o mainit na singawan ng gas sa paligid ng Mount Sembrano at Calamba, senyales na may natitirang init at magma sa ilalim. Ibig sabihin, buhay pa ang bulkan kahit matagal na itong natutulog. Kaya nga itinuturing ng PHIVOLCS ang Laguna Caldera bilang potentially active volcano. Hindi pa tapos ang kwento nito. Isa sa mga nakakaintrigang teorya ng mga eksperto ay ang posibleng underground connection ng Laguna Caldera at ng Taal Volcano. May mga geological studies na nagsasabing maaaring magkaugnay ang kanilang magma chambers sa ilalim ng lupa. Kung totoo ito, ibig sabihin, kapag gumalaw ang Taal, paaring maapektuhan din ang Laguna Caldera. Wala pang sapat na ebidensya para patunayan ito, pero hindi rin ito tuluyang inaalis ng mga siyentipiko. At kung sabay nagagalaw ang dalawang bulkan, magiging isa ito sa pinakamatinding natural na sakuna sa kasaysayan ng bansa. Sa kasalukuyan, mahigpit na minomonitor ng PHIVOLCS ang mga pagbabago sa temperatura ng tubig, galaw ng lupa, at mga singaw ng gas sa paligid ng lawa. Hindi madaling pag-aralan ang Laguna Caldera dahil nakatago ito sa ilalim ng tubig, pero kahit sa ilalim, may mga palatandaan ng init at pressure. May mga pagkakataon na tumataas ang temperatura ng tubig sa ilang bahagi. Isang paalala na may puwersang nananatili sa ilalim. Kung sakaling magising ang bulkan, hindi lang lindol ang problema. Posibleng magkaroon ng ashfall, lahar flow, at pagtaas ng tubig sa lawa dahil sa displacement ng magma. Ang mga bayan ng Binangonan, Calamba, Los Baños at San Pedro ay direktang maaapektuhan at maaaring kailanganing lumikas agad. Ang mga ilog at lawa ay posibleng mapuno ng abo at putik na magdudulot ng malawakang kontaminasyon ng tubig. At sa Metro Manila, posibleng magdilim ang kalangitan dahil sa abo. Sa huli, ang Laguna Caldera ay isang natutulog na higanting bulkan. Hindi maririnig pero laging naroroon. At habang tayo ay abala sa pang-araw-araw na buhay, ang higanting ito ay nananatiling nakahimlay sa ilalim ng tubig. Marahil naghihintay lang ng tamang oras upang muling gumalaw. Kaya kapag dumaan ka sa tabi ng Laguna de Bay at nakita mong kalmado ang tubig, tandaan mo minsan ang pinakatahimik na lugar ang siyang may pinakamatinding puwersa sa ilalim. Tahimik ngayon ang Laguna de Bay. Pero ang tanong, hanggang kailan? Kung naniniwala kang may layunin ang mga babalang ito, i-type ang amen sa comment sa ibaba. Paki-like at i-share ang video. Maraming salamat at God bless!